Manabera ng manawag, bantayan niyo po ang aking pong anak. Anak, aalis lang kami. Diyan ka muna. Gabayan mo kami ng iyong kapatid. Magpapa-check up na rin po ako mga bossing. Kasi totoo po niyan, nahihilo na rin po ako. Ako po yung nadaing sa anak ko. Sabi ko po sa anak ko, nahihilo po ako pag kumakain ako. Tapos, minsan, sumasakit yung dibdib ko. Kasi may lahi din po kami ng may sakit sa puso. Yung kapatid po ng nanay ko, yung po ang kinamatay. Bata pa lang po siya. Sasakit po sa puso. Ang komplikasyon po ni Jovelyn, meron po siyang diabetes. Nasa 500 yung diabetes po niya. Tapos, ang komplikasyon po niya ay sa kidney at saka sa puso. Tapos yun nga po yung acid, yun na ang kumalat sa katawan. Kaya bagang papacheck up po. Ako po yung nadaing sa anak ko. Pag tinanong ko po yung anak ko, anak, kamusta ka naman? Naramdaman mo? Sipon lang daw, wala daw po. Yung ganun daw po talaga siya tuwing umaga. Kasi yung mister ko po, tuwing umaga, may sipon. Pero pag paparating ng tanghali, nawawala po yung sipon po niya. Mana daw po siya sa daddy niya. Yun lagi po niyang sinasabi. Yan, kaya, baga, naniwala nga po kami na yun lang talaga. Yan. Anak, dito ka muna. Dito ka muna, anak. Yan po, bantay po dito sa bahay. Kasi, nagpaparamdam po siya. Yun po, marami po mga patotoo po dito na nagpaparamdam po si Jovelyn. Yun nga po yung sinasabi ko nga po sa inyo. Ang kamang ito na binili namin sa kanya ay mapakabigat. Kahit isang tao ay hindi po kakayanin na ito po ay maisod. Kahit ako po ngayon, hindi ko po siya kayang iisod dahil malaki po siya. Mabigat po siya mga bossing. Tingnan niyo po yung naging agwat po niya. Umisod po ito. Ito po yung nakadikit dito sa pader. Pero umisod po siya. Pati yung Christmas tree, sinasabi ko nga po. Yan, tapos nagkaroon po siya ng mga gamit niya dito sa kama. Pero yung iba, eto, mga gamit na po niya na dinala po namin dito. Pero eto, yan yung mga nire-ready niya kapag siya ay aalis pag magme-makeup po siya. Yan, pati ito po yung pang ano po ng buhok po niya. Nandiyan po yan. Kapag magkukulot po siya ng buhok. Ayan, ngayon po, dahil nga may pupuntahan po kami, ay hindi ko muna to nagawa yung dito na ilalagay ko dito sa kwarto. Yung pinaka-picture po na natatakot yung mister ko dahil sa maraming picture ng anak ko. Duwag po kasi yun eh. Ako gusto ko naman bilang isang nanay na makita yung anak ko. Ayan, nagpapakita na siya sa panaginip pero yung mga paramdam dito wala. Hindi niya ako tinatakot. Pero yung mga tao po dito, kagaya po ng kasambahay nga namin, umalis na nga po dahil nga po sa natatakot. Yan, ay, sorry anak na. Yan, tuwalya kasi ng anak ko na dinala namin dito. Pero ito, hindi namin siya nilalagay dyan. Naglagay siya dyan. Pati ito yung mga gamit niya. Kasi nire-ready po niya yan kapag siya ipapasok sa school. Yung po pala, nung Wednesday ng gabi, sinabi pa niya sa boyfriend niya na papasok siya ng alas 8 ng umaga sa school. Ayun po ang sabi po niya doon sa usapan nila. Pero Wednesday na lang po ng gabi. Ayun nga po, sinugod na namin po siya sa ospital mga bossing. Kaya hindi na po talaga umabot. Ayan. Ang picture ng boyfriend niya. Ayan. Sobrang hilig niya sa mga makeup. Apaw-apaw po yan. Ayan. Magbibigay sana ako. Kaso lamang hindi daw po pwede hanggat hindi pa nakaka 1 year. Yan, kaya hintay ko muna, antabay muna ng 1 year. Ito yung aking anak mga bossing ko nung siya po ay nagdibo. Love na love ko po talaga kung anong sabihin po niya, kung anong gusto po niya. Ay talaga namang sinusunod po. Sinusunod ko lalo na ako dahil ako daw ang pinaka-konsentidor. Ang mister ko, mahigpit po. Yung may tama naman din ang pagiging mahigpit po niya. Pagdating naman sa akin, basta't kung saan masaya ang anak ko. Ayun, kahit nga po yung mga dati na kahit labag sa kalooban at nagpilit po yun. Yung pa naman yung tipong, Mami, please, yun ako ganun lang mukha niya. Hindi pa rin siya pangit kahit umiiyak. Sabi ko, ano ba yan, nagpapakwit ka pa. Pero ganun lang talaga siya umiyak. Ganun, Mami, please, please na, Mami. Yan. Ganun, maganda pa rin pag siya ay umiyak. Pero sa akin hindi. Kasi nga po, ang dami na nating wrinkles. Yan, siya po, ganun po siya.
pag siya umiiyak. Kaya napapao na ako, sige na anak. Bahala ka kung saan ka masaya. Yung ganun po mga bossing. Ayan, yan yung mga gamit niya na sabi ko pa, pinangako ko na ayusin ko, lilinisin ko po ito. Pero hanggang sa ngayon, hindi ko pa nalinis. Sabi ko, bukas talaga, lilinisin ko na to kasi magtatampo na sa akin yung anak ko. Kaya yan, lilinisin ko po siya. Ayusin ko lahat. Kasi nga po, medyo halo-halo po yung gamit niya po dyan. Ayan po mga bossing. Artistahin po to. Ito yung ni-request niya. Gusto niya yung vanity pero nagulat siya. Mula dun sa dulo, vanity po niya. Yan. Kaya sabi po niya, sobrang saya po niya yan dyan. Kasi sobrang special sa akin yung anak ko. Siyempre, ganito ay mga nanay. Ayan. Pawis na tayo dito. O siya, sige po. Yan po yan. Tapos yun nga po yung mga iba pa na patotoo mga bossing niya. Sasarado ko lang to. Kasi nga aalis po kami ngayon. Ito nga po mga bossing. Ito yung gumalaw yung yan. Christmas tree. Tapos isut ko na po to. Kasi na kasi nga po. Yan. Kasi nga po aalis kami. Pagka ako hindi ako natatakot. Gusto ko pa nga makita po ang aking anak eh. Anak, dito ka muna anak ha. Kasi nga po magpapacheck up po kami. Yan. Ngayon. Hindi lang po ako ngayon ng request. Ayan, binuksan ko muna to para. Yan. O siya anak, dyan ka muna. Bantayan mo ating bahay. Gabayan mo kami. O siya, sige po.